Pagkakaalis ito'y kaagad akong kumuha ng baso at kukuha na sana ako ng tubig sa ref. Mag-warm water ka na lang. Mas okay yun kaysa malamig na tubig ang inumin mo bago matulog. Biglang sabi sa akin ni Pakemboy. Hindi ko siya pinansin at kumuha pa rin ako ng tubig. Akmang iinumin ko na ito nang bigla na lang niyang inagaw sa kamay ko ang baso at ininom niya ang tubig ko. Napapikit na lang ako sa inis ko sa kanya. Pinapakalma ko ang sarili ko dahil bahay pa rin nila ito. Nakakahiya din kung sisigawan ko siya. Nasa kanya na ang baso at hahayaan ko na lang. Balak ko na lang na bumalik sa silid ko. Nagsimula na ako maglakad nang bigla itong nagsalita. Akala ko ba nauuhaw ka? Tanong niya sa akin. Hindi na po. Magalang na sagot ko sa kanya. Pero syempre kunwari lang iyon. Kahit nasa loob-loob ko ay sinasapo ko na siya sa imagination ko. Asik niya sa akin. Hinayaan ko na lang ulit siya. Here. Bigla ito nagsalita sa likuran ko kaya napahinto ako sa paglalakad. Hindi ako gumalaw sa kinatatayuan ko kaya nagulat na lang ako na nasa harapan ko na siya. Kinuha niya ang kamay ko at pinangwakan niya sa akin ang baso na may maligamgam na tubig. Huwag kang gagawa ng kalokohan dito sa bahay namin. I'm watching you. Anya sa akin bago lumabas dito sa kusina. Nakatitig lang ako sa baso na hawak ko. Di ko alam kung inumin ko ba o hindi pero sa huli ay ininom ko na lang at hinugasan ko ang baso bago ako bumalik sa silid ko. Maaga pa akong gigising dahil sa dami na lulutuin namin bukas. Katuwang ko ang ibang mga katulong kaya walang problema. Simula talaga na makilala ko si Pakemboy Daniel ay palagi na akong puyat. Tuwing nakikita ko siya ay nasisira talaga ang mood ko. Nagiging moody na ako dahil sa kagagawan niya. Kinabukasan ay abala kami sa pagluluto nang may biglang pumasok na lalaki dito sa kusina. Nagulat ako at feeling ko'y natulala ako sa kanya. Good morning. Nakangiting bati niya sa amin. Totoo ba itong nakikita ko? Si Pakemboy nakangiti? Parang lagi may kaaway yun eh. Pero ngayon nakangiti na siya. Anong masamang espiritu ang sumanib sa kanya? Tanong ko sa sarili ko. Good morning, Miss Pretty. Binati niya ako at nakangiti pa siya sa akin. Ano nakain? Ba't nakangiti ka? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Wala pa akong kinakain. Gusto kong antikman ang mga niluto mo. Nakangiti pa na sabi niya sa akin. Mahinang asik ko sa kanya. Danny, what are you doing here? Napatingin akong bigla sa taong nagsalita. Palipat-lipat ang tingin ko sa kanilang dalawa. May kakambal pala si Pakemboy. Kamukhang kamukha niya si Danny. Kaya pala nakangiti ito dahil hindi naman siya si Pakemboy na bugnutin. Nahiya akong bigla dahil sa naging asal ko. Hindi ko naman kasi alam na may kakambal ito. Gusto ko lang tikman ng mga pagkain. Masarap daw kasi sabi ni Mommy. Saka maganda pa nagluluto. Sabi naman ni Danny habang nakangiti. Biglang uminit ang pisngi ko sa narinig ko mula sa kanya. Pakiramdam ko'y pulang-pula na ang pisngi ko ngayon. Hi, I'm Danny. Nakangiti na pakilala niya sa akin. Karen po, sorry po sa mga nasabi at naging asal ko. Akala ko po kasi ikaw si... It's okay. Akala mo siguro ako si Kuya. Kuya? Triplets kami at siya ang panganay kaya Kuya ang tawag ko sa kanya. Pero hindi naman laging Kuya. Sabi pala ni Mo masarap ka magluto kaya gusto kong tikman. Nakangiti pa rin na saad niya sa akin. Alin po dito ang gusto niyo? Nakangiti na tanong ko sa kanya. Kahit alin dyan, sigurado naman ako na masarap lahat yan. Masayang sabi niya sa akin. Hindi ka binabayaran dito para pagserbihan siya at ang trabaho mo dito ay magluto. Biglang sabi ni Daniel na halatang naiinis na naman sa akin. Relax boy, nilalagyan niya lang naman ng ulam ako eh. HB ka na naman. Natutuwa na sabi ni Danny na para bang inaasar ang kapatid niya. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Kalmadong sabi ni Pakemboy kay Danny na ikinatahimik nito. Karen, okay na pala yan. Kukuha nila ako ulit mamaya. Sige, magluto ka na ulit. Sabi sa akin ni Danny at mabilis na lumabas sa kusina. Ako naman ay bumalik na sa pagluluto habang si Daniel ay nandito pa rin at mukha akong binabantayan. Ramdam ko na nakatingin ito sa akin. Huwag mong landiin ang kapatid ko. Hindi kayo bagay. Ilugar mo ang sarili mo kung saan ka nararapat. Biglang sabi niya sa akin bago lumabas sa kusina. Nasaktan ako sa sinabi niya. Nakikipaglandian? Ako? Kahit kailan talaga yung masama ugali niya. Wisit siya. Sinisira niya ang mood ko. Ang sarap niyan tagtari ng pinong-pino. Mukhang napansin ka ni Sir Daniel ah. Sabi sa akin ng katulong. Naku, masama po talaga ugali niya. Wisit siya sa buhay ko. Simula yata na makilala ko siya, wala na maganda nangyari sa buhay ko. Mas mabait pa sa kanya, si Sir Danny. Sabi ko sa kanya.
Mabait din naman silang lahat. Mainit lang yata ang dugo niyan sa'yo. Ano ba kasing ginawa mo sa kanya? Tanong niya sa akin. Binasa ko side mirror niya. Muntik na niya ako sagasaan eh. Kaya pala mainit ang dugo sa'yo. Mahal na mahal niya kasi yung kotse niya. Natatawa na sabi niya sa akin. Mahal ko din naman ang buhay ko. Saka bayad na ako sa kanya. Kung mainit ang dugo niya sa akin, lalo naman ako sa Sir, nautal na sambit ng katabi ko. Alam ko na kaagad na nasa paligid si Pakong Boy. Naamoy ko kasi ang pabango niya. Halatang bagong ligo ito. Hindi ako lumingon at pinagpatuloy ko na lang ang ginagawa ko. Hanggang sa napasingap ako dahil inawakan niyang bigla ang kamay ko. Napatingin ako sa kanyang bigla. Kaagad ko ding inalis ang kamay ko dahil para ako na kuryente. Papatayin pa yata ako ng lalaking ito. May superpowers ba siya? Baka ang kapangyarihan niya yung kuryente. Kukuha ako ng ulam pangit. Supradong sabi niya sa akin kaya bumalik ako sa wisyo. Hinayaan ko siya at hindi ko siya tinulungan. Lagyan mo nga. Utos niya bigla sa akin. Kaya mo na yan. Hindi naman yan sakop ng trabaho ko, di ba? Sagot ko sa kanya. Asik niya sa akin. Check ka rin. Ikaw naman nagsabi kanina. Sagot ko din sa kanya. Oo na, tama na. Shut your fucking mouth. Nainis na sabi niya sa akin. Hindi ko na siya pinansin at tinayaan ko na lang siya. Tumataas kasi ang presyon ko sa kanya. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at maisubsob ko siya dito sa loob ng tulyasi. Nagpatuloy na lang ako sa ginagawa ko. Pasalamat naman ako dahil lumabas na siya dito sa kusina. Dahil kung nagtagal pa siya, sigurado ako mag-aaway na talaga kami. Natuwa naman ako dahil nagustuhan ni Madam ang mga niluto ko. Akala ko'y magiging maayos na kami dito sa kusina dahil lumayas na si Pakong Boy pero sadyang inuurat niya ako sa pabalik-balik niya dito sa kusina. Sa tingin ko'y binabantayan ako ng walang hiyang lalaking ito. Bilang na bilang ko pa kung ilang beses nakasampung balik na siya dito. Pati mga katulong nila ay nahihilo na sa kanya. Pwede naman kasi siya mag-utos sa mga kasambahay nila pero siya pang kumukuha. Kapag hindi niya makita ay nagagalit. Mabuti na lang talaga hindi nila ako katulong. Baka may hampas ko sa kanyang hinahanap niya. Tutuklawin na siya hindi pa niya makita. Ano kayang trip ni Sir Daniel ngayon? Narinig kong tanong ng isa sa mga kasamahan ko dito sa kusina. Kaya nga, kapag nandito yan, hindi nga siya makababa dito. Pero ngayon, nakailang beses na siyang balik dito. Sagot naman ng isa. Magtrabaho na kayo. Puro kayo sesmes. Saway sa kanila ni Manang. Nagsasabi lang kami ng totoo, Manang. Oo na, pero manahimik na kayo dahil magsisimula ng celebration sa labas. Kaya dalhin nyo na mga ito. Utos sa kanila ni Manang. Kaagad naman silang kumilos. Ako naman ay tapos na rin sa pagluluto. Bala ko na sanang umuwi pero hindi ako pinayagan ni Manang. Sabi niya ay mamaya pa ako pinapauwi ni Madam. Pumunta na lang ako sa likod ng bahay nila. May duyan doon kaya umupo na lang ako. Alam ko na nagsisimula na sila at wala naman akong gagawin doon. Habang nagduduyan ako ay nakaramdam ako ng antok. Parang ang sarap matulog dahil para akong hinahele lalo na't mahangin ngayon dito sa pwesto ko. Pumikit na ako dahil parang hindi ko na kayang pigilan ang sarili kong antok. Karen, what are you doing here? Tanong bigla sa akin ni Daniel. Nagpapahangin lang. Sagot ko naman sa kanya. Hindi ako naging masungit dahil okay naman ang paraan ng pakikipag-usap niya sa akin. Ang gwapo niya lalo sa suot niyang suit. Malalaman mo na galing talaga siya sa mayamang pamilya. Uwi ka na ba? Tanong niya sa akin. Mamaya pa. Ayaw kasi akong pauwi ng mami mo. Taka lang, bakit ang bait mo sa akin ngayon? Nagtataka na tanong ko sa kanya. Ang pula ng labi mo. Gusto kitang halikan. Biglang sabi niya sa akin. Hoy, tumigil ka. Sabi mo sa akin, bayad na ako sa utang ko. Sabi ko sa kanya. Hindi ito nagsalita at tumingin lang sa akin. Nailang ako sa paraan ng pagkakatingin niya sa akin pero bigla akong kinabahan na lalo niyang inilapit ang mukha niya sa mukha ko. Halos maduling na ako dahil sa sobrang lapit namin dalawa. Nahiya na ang hangin na dumaan. Napalunok ako pero bigla ko nalang naramdaman ang malambot niyang labi na nakadikit nga sa labi ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Wala naman akong karanasan pa sa mga ganitong bagay kaya wala akong ideya. Hindi ako marunong. Nahiyang sabi ko sa kanya. Sundin mo lang ang galaw ng labi ko. Sagot niya sa akin at hinalagan niya ako ulit. Ginawa ko naman ang sinabi niya hanggang sa nasundan ko na ang bawat galaw niya. Napakapit na ako sa balikat niya. Ganito pala ang pakiramdam ng may kahalikan. Ay, anak ka ng tapaklong! Napahiyaw ako dahil bigla ako nahulog sa duyan. Nalaki pa ang mga mata ko dahil may pares ng sapatos na nasa harapan ko ngayon. Oh God, panaginip lang pala.
Buisit. Kagad kong pinanasan ang labi ko. Ew, kadiri talaga. Sa lahat pa talaga ng pwedeng mapanaginipan ko si Pakemboy pa. What are you doing here? Tanong niya sa akin. Nakakainis dahil ganun din ang una niyang tinanong sa akin sa panaginip ko. Inayos ko sarili ko, tumayo na ako. Tumingin ako sa kanya. Halos matulos ako sa kinatatayuan ko dahil same din ang suot niya ngayon at ang suot niya sa panaginip ko. Tapos ng trabaho ko. Sagot ko sa kanya. Bakit hindi ka pa umuwi? Masungit na tanong niya sa akin. Gusto ko na rin umuwi, ayaw lang ng mommy mo. Sagot ko sa kanya. Umasok ka na nga doon. Akong ano istorbo mo dito. Naiinis na sabi ko sa kanya. Napahawa kong bigla sa siko ko. Nakaramdam kasi ako ng hapdi. Nang tingnan ko ay may gasgas pala. Nagulat ako dahil bigla na lang niya akong hinila. Uy, taka lang. Bakit mo ba ako hinihila? Tanong ko sa kanya. Hindi ito sumasagot at patuloy niya akong kinakaladkad. Papalayasan na ba talaga niya ako? Tanong ko sa sarili ko. Hindi mo naman ako kailangang kaladkarin kung gusto mo akong pauwiin eh. Kaya ko naman maglakad ng maayos, palabas. Malungkot na sabi ko sa kanya. Manahimik ka nga. Galit na sabi niya sa akin. Hindi ko alam kung saan kami pupunta dahil hindi naman ito ang daan papunta sa labas ng kusina. May binuksan siyang silid. Nakita ko na marami mga gamit. Hawak pa rin niya ako at tahimik lang itong may hinahanap. Ako naman ay abala sa kakatingin sa mga gamit na nandito. Aray, ang ngapdi! Sigaw ko sa kanya dahil bigla na lang niyang binungusan ng alcohol ang sugat ko. Push, Neya ka! Hindi ka man lang marunong maging gentle loving care? Wisit ka! Sigaw ko sa kanya. Ang ingay mo, ikaw na nga itong ginagamot ko. Sabi pa niya sa akin. Oh, thank you ha. Tuwang-tuwa talaga ako. Hindi mahapdi eh. Thank you talaga. Ang bait-bait mo. Yun ba gusto mong marinig? Naiinis na sabi ko sa kanya. Ang ingay mo talaga. Putak ka ng putak. Naiinis na sabi niya sa akin. Hoy, Daniel. Sino bang humila sa akin papunta dito? Umamin ka nga sa akin. Tinulak mo ba ako sa duyan? Naiinis na sabi ko sa kanya. Ano ako, sira ulo? Ikaw nga itong nguso na parang puwet ng manok eh. Sagot niya sa akin. Storbo ka nga sa panaginip ko eh. Sabi ko naman sa kanya. Bakit? Ano bang napapanaginipan mo? Nakataas ang kilay na tanong niya sa akin. Secret. Sabi ko sa kanya. Siyempre hindi ko sasabihin dahil sobrang nakakahiya at makaisipin pa niyang pinagpapantasyan ko pa siya. Siguro na nanaginip ka na may kahalikan oh. Sabi pa niya sa akin. Oo, at kasama ko doon ang boyfriend. Hindi ako makagalaw dahil bigla na naman niya akong hinalikan sa labi. Nanlaki ang mga mata ko. Nagulat na lang ako at wala na siya sa harapan ko at ang lakas ng pagkakasara niya sa pintuan. Namumuro na talaga siya sa akin. Nasasanay na siya ng kakahalik sa akin. At talagang iniwan pa niya ako dito. Paano kung babalik sa kusina? Hindi ko nga kabisado ang bahay nila. Maga ako magkaka-wrinkle sa kanya. Pakiramdam ko stressing ang araw na ito. Stressing din kapag nasa paligid siya. Lumabas ako tinanap ang daan pabalik sa dinadaanan namin kanina. Ang dami din kasing pasikot-sikot dito sa bahay nila. Habang palabas ako may bigla akong nakabangga. Are you blind? Sigaw niya sa akin. Sorry po. Hingi ko sa kanya ng paumanhin. Sa susunod huwag kang tatanga-tanga. Mataray na sabi niya at naglakad ng paalis. Hiniyaan ko na lang dahil ayoko ng gulo. Halatang mayaman iyon at baka kamag-anak pa nila, madam. Pasalamat ako dahil nakabalik ako sa kusina. Sobrang abala na talaga ang mga katulong. Karen, pwede akong makasuyo sa'yo? Tanong sa akin ni Manang. Sige po. Nakangiting sagot niya sa akin. May binigay siya sa akin. Ang utos niya ay dalhin ko sa mesa nila, madam. Inayos ko muna ang damit ko bago ako lumabas. Habang papalapit ako sa pwesto nila, madam, ay nakita ko ang babaeng nakabangga ko kanina. Nakakapit kay Daniel na parang linta. Ang ganda pa nga ng ngiti ni Pakemboy habang nakikipag-usap siya sa babae. Girlfriend niya siguro kasi ang lambing pa ng babae at talagang bagay sila dahil sexy at maganda pa ito. Lumapit na ako kay madam at ibinigay sa kanyang iniutos sa akin ni Manang. Hindi ako tumingin kay Pakemboy. Masyado silang sweet at sexy. Masakit sa mata at baka dapuan ako ng langgam. Lihim ako napangiti dahil ang ganda ng kakambal nila na si Danica. Para itong artista pero nalaman ko na balerina pala ito. Talagang walang tapon sa pamilya nila. Kahit ang asawa ni madam ay sobrang gwapo din. Karen, mamaya ka na umuwi ha? Nakangiting sabi sa akin ni madam. Okay po.
Sagot ko naman sa kanya. Nag-exit na ako dahil wala naman akong gagawin doon. Isa pa nakakahiya na makihalubilo ako sa mga mayayaman. At sino ba ako para tumambay doon? I'm just nobody. Nobody but you. Dahil sa wala naman akong ginagawa at wala din naman akong cellphone para mag-Facebook, ay lumabas na lang muna ako sa bahay nila. Naglakad-lakad ako. Sa totoo lang ay naiinip na ako at gusto ko nang umuwi pero nahihiya naman ako kung magpupumilit ako dahil kabilin-bilinan pa naman ni Madam na mamaya pa ako uuwi. Mabait si Madam at ayoko naman na ma-disappoint. Disappointed? Ay, bahala na. Pareho lang naman ang dalawang iyon. Karen! Narinig ko na may tumawag sa akin. Lumingon ako at si Rain ang nakita ko. Nakangiti ito sa akin kaya ngumiti din ako. Naglakad siya papunta sa akin. Rain, ikaw pala. Sana hindi umulan dahil nagkita tayo. Rain, go away. Pabiro na sabi ko sa kanya. Narinig ko naman itong tumawa. Gwapo si Rain. Sa itsura niya ay mukha siyang mayaman. Kaya minsan napapaisip ako, baka anak mayaman talaga siya. Isa siyang bombero na gwapo, na syempre manliligaw ko. Iba talaga itong ganda ko eh. Lakas makaakit. Italian spaghetti ang beauty ko eh. Ikaw talaga? Why are you here? Tanong niya sa akin. I'm here to cook. You? Sagot ko naman sa kanya. Cook me? Natatawa na tanong niya sa akin. Tigilan na nga natin ang spoken dollar. Nagluto ako doon sa party. Natatawa na sagot ko sa kanya. Sa mga Robles ba? Tanong niya sa akin. Oh, sagot ko naman sa kanya. Karen, pwede ba kitang ngayaan mag-date bukas? Tanong niya sa akin. Okay, sige. Basta libre mo. Alam mo naman na low budget tickets ngayon. Sagot ko sa kanya. Pumayag na ako dahil matagal na rin yung huli naming date. 2 months ago pa yata iyon. Nagkwentuhan pa kami at hindi ko na malayan ng oras. Napasarap ang kwentuhan namin. Mabait at malambing na tao si Rain pero wala pa akong balak na sagutin siya. Dahil syempre, kahit may lahi akong foreigner, ay talagang nangingibabaw ang dugo ni Maria Clara. Dalagang Pilipina ako. Nandito ko lang pala. Napaigtad ako dahil narinig ko ang galit na boses ni Daniel. Nilingon ko siya at nakita ko na mukha na siyang galit. Nakita ko na nakatingin siya sa kamay ko na hawak ngayon na Rain. Hinahanap mo ko? Tanong ko sa kanya. Yes. I mean si Mommy. Kanina ka pa hinahanap sa bahay. Akala niya umuwi ka na pero nandito ka lang pala. Flirting with that guy. Naiinis na sagot niya sa akin. Wala naman kasi akong ginagawa doon. Saka manliligaw ko si Rain. Natural lang na maglandian kami, no? Sagot ko pa sa kanya. Rain? Rain na palang bago mong Karen, sige na alis na ako. Paalam bigla sa akin ni Rain. Sige, ingat ka. Punta ka na lang bukas sa bahay ha. Mga anong oras pala tayo alis? Tanong ko sa kanya. Maaga pa para makarami tayo. Sige, bihira lang naman tayo. Ano ba? Bakit bigla ka na lang nahihila? Sigaw ko kay Daniel dahil kinaladkad ba naman ako? Hindi ito nagsalita at patuloy lang ang paghatak sa akin. Rain, bukas na lang ha. Ingat ka sa pag-uwi. Sigaw ko na lang kay Rain. Okay, bye. Love you. Sigaw din niyang pabalik sa akin. Ano ba? Kaya ko naman maglakad nang hindi mo na kailangan pangkalad ka rin ako, no? Sigaw ko sa kanya dahil sa sobrang inis ko. Binitawan naman niya ako at nauna na siyang pumasok sa bahay nila. Sira ulo talaga siya. Sa katuloy ng kamay ko. Lakas makahatak, visit siya. Karen, saan ka galing? Kala ko talaga umuwi ka na. Kanina ka pa namin hinahanap kasi isasabay ka daw ni Daniel at Ana. Tanong sa akin ni Madam. Sorry po, naglakad-lakad po ako sa labas at nakita ko pong kakilala ko kaya nakipagkwentuhan po ako. Okay lang naman po na mauna na sila. Nakakahiya din po kasi sumabay pa ako. Baka maabala ko pa po sila. Sagot ko kay Madam. Sumabay ka na sa kanila. Pauwi na rin naman na sila eh. Teka, ipagbabalot muna kita nang dadalhin mo sa bahay ninyo. Saad sa akin ni Madam. Huwag na po. Nakakahiya po. Huwag na po ninyo ako ipag-Sharon. Pigil ko kay Madam. Sharon? Kunata po. Char, ipagbalot pong ibig sabihin nun. Huwag na po, nakakahiya po na mag-uwi pa ako. Sagot ko sa kanya. Huwag ka mahiya. Mas okay na dalhan mo sila ng pagkain. Huwag ka nang kumontra dahil magagalit ako. Sabi pa niya sa akin. Kayo pong bahala. Salamat po. Nahihiya na sabi ko sa kanya. Ikaw talaga. Sige na, ayusin ko muna ang mga dadalhin mo. Tutulungan ko na po kayo.
Sabi ko sa kanya, dahil nakakahiya naman na ako na nga ang mag-uuwi, siya pa magpapagod sa pagbabalot. Habang nagbabalot kami ng mga pagkain na dadalhin ko, nakipagkwentuhan pa sa akin si Madam. Hindi pa ba kayo tapos mo? Naiinis na tanong ni Daniel sa mommy niya. Tapos na kami anak. Sige na, umalis na kayo para makapagpahinga na kayo. Salamat ulit Karen. Ang sarap ng mga niluto mo. Sabi sa akin ni Madam, sabay bigay ng bayad niya sa akin. Madam, ang laki naman po nito. Nagulat ako dahil makapal ang inabot niyang sobre sa akin. Kulang pa nga yan dahil sulit talaga mga niluto mo. Lahat masarap at alam ko na pagod ka. Sobra-sobra na po ito. Maraming salamat po. May pambili na po ako ng gamot ni inay. Niyakap ko pa siya dahil sa sobrang saya ko. Pero kaagad naman ako bumitaw dahil nahihiya ako. Pasensya na po kayo sa akin. Sorry po. Hingi kong paumanin sa kanya. Nagulat ako dahil niyakapan niya ako. Gusto kita maging anak. Pabulong na sabi niya sa akin. Gusto ko rin po, kaso may nanay na po ako. Baka po magtampo sa akin ng Mother Earth ko. Natatawa na sagot ko sa kanya. Mom! Tawag ulit ni Daniel. Sorry anak. Sige na, alis na kayo. Nagpaalam na ako at sumunod na ako kay packing boy. Inamoy ko muna ang sarili ko dahil baka amoy ulam ako. Nakakahiya naman kung sasakay ako sa kotse niya na binasag ko ang side mirror. Nagulat pa ako dahil bigla itong bumusina. Nahiya kasi ako sumakay pero sumakay na ako dahil galit na siya ngayon. Pagpasok ko ay naamoy ko ang katulad ng sa pabango niya. Iba talaga kapag mayaman. Talagang mabango sila. Hindi katulad ko na amoy ulam, amoy maasim at minsan ay amoy araw pa. Tahimik lang ako nakaupo dito sa likod habang ang dalawa ay masayang nag-uusap. Hindi ko rin maintindihan dahil nag-i-Englishing sila. Inabala ko na lang ang sarili ko na tumingin sa labas. Sigurado ako matutuwa si inay at mga kapatid ko sa dala kong pagkain at sa dala kong pera. Malaking tulong talaga ito sa amin at mga bayarin. Katunayan ay maniningil na naman ang kuryente at tubig. Hindi ko alam kung paano ko ba sasabihin sa kanya na bababa na ako. Hindi tuloy ako mapakali dahil lumagpas na ako sa babaan. Nanahimik na lang ako dahil sasakay na lang akong pabalik mamaya. Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa tapat ng mataas na building. Unang bumaba si Ana habang ako ito, hindi alam ang gagawin. Saan palang bahay niyo? Tanong bigla sa akin ni Daniel. Doon sa San Diego. What the heck? Bakit hindi ka bumaba kanina? Galit na tanong niya sa akin. Kasi hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Dahil nag-uusap ko ng girlfriend mo. Sagot ko sa kanya. Ay, shit. Sige, baba na ako. Sasakay na lang ako sa jeep pa uwi. Sabi ko sa kanya. No, ihatid kita. Sabi niya sa akin. Huwag na. Maabala pa kita. Isang sakay lang naman galing di... Ihatid kita at manahimik ka na dyan. Galit na sabi niya sa akin at nagmaneho na ulit. Nanahimik na lang ako dahil nahihiya ako. Palagi ako naiinis sa kanya pero ngayon nakakaramdam ng hiya dahil alam ko na naabala ko na talaga siya ngayon. May lakad ka ba bukas? Bigla siya nagsalita kaya tumingin ako sa kanya. Kaagad akong umiwas dahil nakatingin pala siya sa akin. Seryoso pa naman ang gwapo niyang mukha. Oo, may date kami ni Rain bukas. Sagot ko naman sa kanya. Cancel. Ha? Bakit? Naguguluhan na tanong ko sa kanya. Kailangan mo ng trabaho, di ba? May trabaho na ako. Sagot ko naman sa kanya. 10,000. Linisin mo ang kondo ko bukas. Biglang sabi niya sa akin. 10,000? Hindi makapaniwala na tanong ko sa kanya. Kung gusto mo, ibibigay ko na sa'yo ang bayad ngayon. Anya pa sa akin. Napaisip ako sa offer niya. Karen, date or 10K? Tanong ko sa sarili ko. Napapaisip ako sa alok niya sa akin. Kung isipin mabuti ay talagang nakakatokso ang offer niya. Sigurado ka ba na 10,000 isang araw? Tanong ko pa sa kanya para makasigurado ako. Mukha ba ako nagbibiro? Seryosong sagot niya sa akin. Pwede ba akong humiram ng cellphone mo? Tanong ko sa kanya. Why? Tatawagan ko lang si Rain. Pumapayag ka na ba? Tanong niya sa akin. Wala na bang itataas ang 10K? Pabiro na tanong ko sa kanya. Nakita ko naman ang pagkunot ng noo niya. Alam ko na nagmumukha akong pera pero nagbibiro lang naman ako. Char lang? Pero teka lang, bakit ang laki ng bayad mo? Tanong ko sa kanya. Dahil ngayon lang talaga ako naka-encounter ng 10K, maglilinis lang sa condo niya. Tapos isang araw lang iyon. Gusto ko lang. Saka marami akong pera. Sagot niya sa akin. Marami ka palang pera, pero kung makasingil ka sa akin, wagas. Siguraduhin mo lang talaga na wala kang gagawin masama sa akin, ha? Sa gwapo kong to, magbabalak pa ng masama sa'yo.
Baka ikaw pa nga may lihim na balak sa akin eh. Ang kapal mo. Gusto mo ba yung kaibigan ko na lang kaya maglinis ako? No. Nagulat naman ako dahil pasigaw ang sagot niya sa akin. Relax ka lang. Oo na, ako na. Pwede mo ba itong tawagan? Utos ko sa kanya. Here. Anya sa akin sabay abot ng cellphone niya. Nag-aalangan akong kunin dahil sobrang ganda ng cellphone niya. Halatang ginto ang presyo. Pwede ba na ikaw na lang tumawag sa kanya? Hindi ko rin kasi alam kung paano yung gamitin eh. Sabi ko sa kanya. Narinig ko siyang napabuntong hininga. Number? Tanong niya sa akin. Sinabi ko naman sa kanya ang numero ni Rain. Naririnig ko na nagre-ring. Hello? Narinig ko na sinagot ni Rain ang tawag. Hello, Rain? Ako to? Si Karen, nakatawag lang ako. Okay lang ba kung sa susunod na linggo na lang tayo mag-date? May biglang trabaho kasi ako. Saad ko sa kanya. Sorry talaga. Sumasagot si Rain sa kabilang linya. Kailangan ko ito. Sa'yo ng pera mo, baka kailangan mo din yan. Promise, sa susunod na linggo tayo lalabas. At ililibre kita. Pasensya ka na talaga ha. Sabi ko sa kanya. Salamat, ingat ka palagi sa trabaho mo. Paalam ko sa kanya. Gusto niya sana akong bigyan ng pera pero kahit nagipit ako ay ayoko naman tumanggap ng pera na hindi ko pinaghirapan. Ibinigay ko na kay Daniel ang cellphone niya. Tahimik lang siya at hindi na tumingin sa akin. Nanahimik na lang din ako hanggang sa makarating kami banda sa may labasan namin. Susunduin kita bukas. Sabi niya sa akin. Og na, kaya ko naman pumunta doon. Anong floor at room number ng condo unit mo? Tanong ko sa kanya. 10th floor? Room 143. Sagot niya sa akin. Okay, salamat sa paghatid. Sabi ko sa kanya at bumaba na ako. Naglakad na akong papasok sa may eskinita namin. Hindi na ako lumingon pa dahil alam ko naman na okay lang ito. Alam ko din na hindi siya tatagal sa ganitong lugar. Pumayag ako dahil kailangan ko ng pera. Mas mahalaga sa akin ang pamilya ko at alam ko na maintindihan naman ako ni Rain. Isa akong anak at kapatid kaya kapag may mga ganitong oportunidad ay talagang tatanggapin ko. Hindi ko pwedeng isipin ang sarili ko dahil mas mahalaga sa akin ang pamilya ko. Nang makarating ako sa bahay ay tuwang-tuwa ang mga kapatid ko at si nanay sa mga dala kong pagkain. Lihim ako napangiti dahil masaya din ang puso ko na makita silang masaya. Kaya hindi ako tumitigil na mangarap para sa kanila. Gusto ko na kapag dumating ang araw na magkaroon ako ng pera ay igagala ko sila. Mabibili ko ang lahat ng pangangailangan nila at mabibili ko ang mga pagkain na gusto nila. Kaya sa ngayon ay tiis-tiis na lang muna dahil alam ko na makakaahon din kami at makakaalis dito sa Squammy. Pagkatapos namin kumain ay nakatulog akong kaagad. Maaga akong gumising, namalan ko muna ako at bumili ng mga gamot ni inay. Lumabas ako dahil nahanap ako ni Bombay. Kailangan ko kasi magbayad sa kanya. Pero halos matulos ako sa kinatatayuan ko dahil hindi ko inaasahan na nandito ngayon si Packing Boy sa tapat ng bahay namin. Ako na kasi payagan mo maligaw sa'yo para di ka nabayad araw-araw sa akin. Sabi sa akin ni Bombay. Magkano pang utang niya sa'yo? Biglang tanong ni Daniel. Sino ka ba? Tanong naman ni Bombay kay Packing Boy. I'm her new boss. Now tell me, magkano pang utang niya para makalayas ka na sa harapan ko? Parang naiinis na tanong ni Packing Boy kay Bombay. Ano ba sinasabi mo? Tanong ko kay Daniel. Babayaran ko para hindi na siya laging pumunta dito. Nagulat ako sa naging sagot niya sa akin. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Kaya kong bayaran mga utang ko, no? Sabi ko naman sa kanya. Mga utang? Ano bang mga inutang mo? Bakit parang ang dami? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Gamit dito sa bahay at gamit ko. Sagot ko naman sa kanya. Like? Kagaya ng panty ko. Sagot ko sa kanya na ikinasamid niya. Fuck. Mahina siyang napamura. Napaisip tuloy ako. May mali ba sa sagot ko sa kanya? Okay ka lang ba? Tanong ko sa kanya. Yeah, I'm fine. Sagot niya sa akin at kinausap niya si Bombay. Itong isa naman ay sinabi ang natitira ko pang mga utang sa kanya. Sir, huwag mong bayaran kasi kaya ko naman bayaran. Babayaran ko naman. Manahimik ka nga dyan. Ang ingay mo. Asik niya sa akin. Kita mo talagang lakang to. Sarap sa pakin. Apakasungit talaga. Kaya pinipigilan ko siya ay ayaw talagang paawat kaya hinayaan ko na lang. Gusto niya yata na sa kanya ako magbabayad. Gusto niya yata na araw-araw akong magbayad sa kanya. Balak ba niya mag-isip si Bombay? Pumasok ka muna. Pasensya ka na sa bahay namin ha. Nahihiyang sabi ko sa kanya. Hindi ito sumagot at tahimik lang na pumasok dito sa loob ng bahay namin. Nakita ko kung paano niya pagmasdan ng mga lumang gamit namin kaya nakaramdam ako ng hiya.
Dito ka na muna. Tatapusin ko lang ginagawa ko. Gusto mo ba ng kape? Nauutal na tanong ko sa kanya. Wala akong maisip na pwedeng ialok sa kanya. Nahiyaman ako mas okay na alokin ko siya kaysa ang hindi. Okay, black coffee na lang. Sagot niya sa akin. Kagad akong pumasok sa maliit naming kusina. Kumuha ko ng tasa at binuksan ko ang coffee stick. Kaagad ko itong tinimpla at dinala sa kanya. Saka ko ulit siya iniwan. Tinapos ko ang pagpapaksiw sa isda na binili ko kanina sa palengke. Paglabas ko'y gising na pala sila at nakikipagkwentuhan na si inay kay Packing Boy. Nakikinig lang ako sa kanila. Ngayon ko lang nakita na magalang din pala si Daniel. Hinayaan ko sila at pumasok na ako sa silid ko para magbihis. Simpleng damit lang ang sinuot ko dahil maglilinis lang naman ako doon. Saka wala naman ako maayos na damit para pagpilian pa. Lumabas na ako at nagpaalam na kay inay na aalis na kami. Ang buong akala ko ay may kotse siyang dala pero wala pala. Ano sinakyan mo papunta dito? Tanong ko sa kanya. Nag-taxi ako. Tinatamad kasi ako mag-drive. Sagot naman niya sa akin. Bakit naman kasi kailangan mo pang pumunta dito? Kaya ko naman pumunta sa condo mo. Tanong ko sa kanya dahil nagtataka ako. Wala lang, trip ko lang. Trip daw. Pabulong na sabi ko.